Mga balita mula sa lungsod ng Pitong Lawa. Mga pabatid mula sa alkalde sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan at pangnasyonal. Mula sa sangguniang panglungsod, isisiwalat at ilalathala. Abangan ang eksklusibo at eksplosibong mga ulat tuwing Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi. Ito ang Balitang San Pablo! Narito na ang mga balita para sa linggong ito. Pamana Federation namuno sa pagtataas ng watawat para sa pagdiriwang ng Senior Citizen Month. Sentenarya ng Barangay 3F tumanggap ng 20,000 cash benefit mula sa lokal na pamahalaan. Ordinansa sa pagtatayo ng Fundador de Universidad sa PLSP pinagtibay sa 114th regular session of the Sangguniang Panglungsod. Mayora Jem Castillo at Kong Dan Fernandez binigyang saya ang araw ng pagtatapos ng mga coconut farmers ng Calabarzon. Peso San Pablo nagsagawa ng Besu Orientation. Senro San Pablo dumalo sa capacity building of technical working groups for the small lakes. BFP San Pablo nagsagawa ng fire safety inspection sa Wilcon Depot. Magandang araw lungsod ng San Pablo. Magandang araw San Pableños. Para sa mga balita, Pamana Federation namuno sa pagtataas ng watawat para sa pagdiriwang ng Senior Citizen Month. Para sa mga detalye, narito si Kapitan Jernar P. Aveniante ng Barangay 6B. Pinangunahan ng Pamana Federation ang programa ng pagtataas ng watawat sa Pamana Hall noong September 30 para sa pagbubukas ng selebrasyon ng Senior Citizen Month ngayong Oktubre. Ibinahagi ng mga opisyales ng senior citizen ang kanilang mga isasagawang programa at ang kahalagahan ng kanilang gampanin sa komunidad. Dumalo sa nasabing programa si Councilor Martin Adriano at mga kawani ng Office of the Senior Citizen Affairs, kasabay rin ng pagdiriwang ng Senior Citizen Month ngayong Oktubre ay ang Cooperative Month at ang Communications Month. Kapitan Jernar Abiñante ng Barangay 6B, Balitang San Pablo. Sentenarya ng Barangay 3F tumanggap ng 20,000 cash benefit mula sa lokal na pamahalaan. Naritong muli nagbabalik Kapitan Jernar P. Aveniante ng Barangay 6B. Tumanggap si Ginang Nenita Alcantara, sentenarya ng Barangay 3F ng 20,000 cash mula sa lokal na pamahalaan ng San Pablo, kaugnay ng kanyang ika-100 kaarawan noong September 30 na kanyang pinagdiwang sa community hospital. Ang nasabing cash benefit ay personal na niabot ni Administrative Officer 3 Josephine Velasco at Staff Maria Reylinda C. mula sa Office of the Senior Citizens Affairs at ilang mga kawani ng lokal na pamahalaan. Ipinaaabot naman ni Mayor Vicente Amante ang kanyang pagbati at panalangin sa mabilis na paggaling at maayos na kalusugan ni Nanay Nenita. Kapitan Jernar Abiñante ng Barangay 6B, Balitang San Pablo. Ordinansa sa pagpapatayo ng Fundador de Universidad sa PLSP pinagtibay sa 114th regular session of the Sangguniang Panglungsod. Narito naman para sa mga detalye si Konsehal Raylene Briñas ng Barangay 6B. Sa isinagawang 114th regular session ng Sangguniang Panlunsod noong September 30 ay pinagtibay ang mga ordinansa na establishment the Fundador de Universidad on the grounds of pamantasan ng lungsod ng San Pablo at ordinance regulating the transport, storage, reuse, recycling, reprocessing, or disposal of used waste, cooking oil, and grease trap waste by restaurant, cafeterias, kitchenettes, canteen, food outlets, food chains, food stall, and similar establishment.
Ang mga inaprobahan ng mga resolusyon ay ang approval sa request ng Prime Global Diagnostic, MOU sa Meralco, AMOA sa DOH, 4A at barangay budget ng 4B, 6D, 1A at 6E. Pinagtibay din ang mga resolusyon ng pagbati kina Sac Randolph Enriquez Secondary 2, Gold Medalist Philippine International Mathematicals Olympiad Final Round 2024, LGU Idol Season 4 winner at kay City Information Officer Enrico Galicia sa Tao Gama at kay Sela Lasher na second runner-up sa Princess Universe Pageant sa Paris, France. Pinagtibay rin ang request sa lahat ng barangay chairman sa pagbili ng portable firefighting equipment sa kanilang mga barangay. Konsehala Raylin Briñas ng Barangay 6B, Balitang San Pablo. Mayora Jem Castillo at Kong Dan Fernandez, binigyang saya ang araw ng pagtatapos ng mga coconut farmers ng Calabarzon. Para sa mga detalye, nagbabalik si Konsehala Raylin Briñas ng Barangay 6B. Pinanganahan ni Mayora Jem Castillo at Congressman Dan Fernandez ang graduation ceremony ng Masaganang Coco Buhayan Radio Eskwela sa pagniniyugan School on Air ng mga coconut farmers sa Calabarzon noong October 4 na ginanap sa Convention Center. Dumalo rin sina Executive Secretary to the Mayor Christine Ann Picasso bilang kinatawan ni Mayor Vicente B. Amante, City Agriculturist. Abigail Agnes, Dr. Rolando Manigas, Center Director ng Department of Agriculture, Ati Calabarzon General Manager Viviano Concibido Jr. ng PCA Region 4, Maria Ana Balmes, kinatawan ni Director Fidel Libaw ng Department of Agriculture at Francisco Ribio ng Green Life Coconut Products Philippines. Konsehala Raylin Briñas ng Barangay 6B, Balitang San Pablo. Peso San Pablo nagsagawa ng Besu Orientation. Para sa mga detalye ng balita, narito naman si Barangay Secretary Neliza Borzola ng Barangay 6B. Sa pamumuno ni Peso Manager Pedrito Bigueras at Supervising Labor Employment Officer Elsie Pabico ay isinagawa ang Barangay Employment Service Unit Orientation noong October 1 na ginanap sa ABC Training Center. Nakiisa sa orientation ng mga BESU officers sina Councilor Richard Pabico, TESDA Senior Specialist Rizalina Gallego, Supervising Labor and Employment Officer Mary Jane Corcuera, BESU Focal Rodson Del Mundo, Laguna One-Stop Migration and Resource Center Focal Paulo Dizon, Labor Employment Officer Adrian Escoses, at Admin Ide Joydine Aureliana. Barangay Secretary Nelisa Borzola ng Barangay 6B, Balitang San Pablo. Senro San Pablo dumalo sa capacity building of technical working groups for the small lakes. Para sa mga detalye, narito naman si Konsehal Jason C. Pangan ng Barangay 6B. Tinalakay ang protection and management ng Tadlac Lake sa Los Baños at sa 7 lakes ng lungsod ng San Pablo sa ginanap na capacity building of technical working groups for the small lakes noong October 3 and 4 na ginanap sa La Recio Lake Resort, Los Baños, Laguna. Dumalo rito ang mga kawani ng Senro, Chacto, CPDO, Farmc, BFAR, Centro Calabarzon, Penro at LGU ng Rizal, Nagcarlan at Los Baños. Konsehal Jason C. Pangan ng Barangay 6B, Balitang San Pablo. BFP San Pablo nagsagawa ng fire safety inspection sa Wilcon Depot. Para naman sa mga detalye, narito si Konsehal Luisito P. Oliva ng Barangay 6B. Upang masiguro ang fire safety compliance ng mga business establishments sa lungsod ng San Pablo, ay nagsagawa ng fire safety inspection ng BFP San Pablo sa Wilcon Depot sa Barangay Bagong Bayan noong October 6 sa direktang supervisyon ni City Fire Marshal Adrian de la Cruz. Regular na isinagawa ng mga fire personnel ang ganitong inspeksyon alinsunod sa fire safety regulations at upang masiguro na ang iba't ibang establishments
sa lungsod ay may sapat na equipment para sa fire prevention at sa proteksyon ng mga empleyado at customers. Konsehal Lubsito P. Oliva ng Barangay 6B, Balitang, San Pablo. Para sa karagdagang impormasyon ay i-follow kami sa aming Facebook page at City Information Office San Pablo o CIO San Pablo. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel at CIO San Pablo. Manatiling updated sa mga kaganapan sa lungsod ng San Pablo. Ito pa rin ang tagubili ng ating minamahal na punong lungsod, Mayor Vic Amante, kasama si Vice Mayor Justin Colago at ang bumubuo ng sangguniang panglungsod. Ganon din ang ating punong administrador, Larry S. Amante. Serbisyong may ngiti, San Pablenyo ang wagi. Ito ang mga balitang nakalap namin para sa linggong ito. Ako si Gali Galicia, ang inyong City Information Officer. Magandang araw! Ito ang Balitang San Pablo! Mula sa pamahalaang pangbarangay ng Barangay 6B at sa Barangay Information Office ng Barangay 6B, upang manatiling updated sa mga kaganapan sa lungsod ng San Pablo, ugaliing tumutok sa City Information Office Balitang San Pablo.